Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ito si Gilbert Lopez Martije Catso. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulat panahon, southwest monsoon na nakakaapekto sa western section ng southern Luzon. Lokal na balita, handa na lahat para sa Turismo, Arts and Food Trucks Bazaar. CPD upang paigtingin ang mga pagsisikap laban sa 10age pregnancy. Mahigit 200 trabaho para sa Dabsuranon Fair. Pinatay ni Bizman ang isa pang isolated case. Pambansang balita, ang Cebu City ay naharap sa crisis sa bakuna. Inaasahan ni Hinlo na sasali si Vice President Duterte sa PDP. Balita sa ibayong dagat. Isang taon pagkatapos ng pag-aalsa, kinokontrol ng Kremlin ang mga labi sa Wagner. Ipinagtanggol ni Netanyahu ang desisyon na magpahayag ng reklamo tungkol sa mga supply ng armas ng US. Balitang aliwan, Taylor Swift nag-selfie kay Travis Kelce kasama si Prince William at mga bata sa London. Ibinahagi ni Alodia Gosingfiao ang nakakaantig na reaksyon ng kanyang asawa sa kanyang pagbubuntis. Balitang pampalakasan, nagulat ang Afghanistan sa Australia upang panatilihing buhay ang pag-asa sa semifinal. Sina Hadz Karam, Banchero Torres ang unang titulo ng PBA. Mga tampok na kwento. Gabay ng French culinary icon sa mga restaurant ng Paris. Mount Hagimitan Range Wildlife Sanctuary. Mga kwento sa tabi-tabi. At trivia. Ulat panahon, southwest monsoon na nakakaapekto sa western section ng southern Luzon. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dulot ng localized na pagkidlat-pagkulog na may posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa panahon ng matinding pagkidlat. Lokal na balita, handa na lahat para sa Turismo, Arts at Food Trucks Bazaar. Humigit kumulang 15 food trucks at 80 art exhibit ang magpapasaya sa mga Davaoenyo sa Davao Turismo, Arts and Food Trucks Bazaar, ayon sa event organizer. Ang bazaar ay gaganapin sa Rizal Park mula Hunyo 27 hanggang 30 simula alas 10 ng umaga araw-araw. Itatampok nito ang mahigit kumulang 10 hanggang 15 food truck, 80 art exhibit at humigit kumulang 16 na eskultura ng mga lokal na artista. Ang kaganapang ito ay bahagi ng isang linggong pagdiriwang ng Duaw, Davao. Sinabi ni Toffy Ledesma, ang event organizer sa iSpeak Media Forum noong Huwebes ng umaga, Hunyo 20, 2024 sa City Mayor's Office, CMO, na hindi tulad ng ibang food bazaar tulad noong Kadayawan Festival at Araw ng Davao. Ang Davao Turismo, Arts and Food Trucks Bazaar ay tutuon sa mga food truck. Ang mga food truck ay ilalagay sa Bulton Extension at sa likod ng monumento ni Rizal. Inaasahan ng Ledesma ang 500 hanggang 800 na bisita araw-araw dahil sa pagkakaroon ng mga food truck. CPD, paigtingin ang
ang mga pagsisikap laban sa teenage pregnancy. Inihayag ng Commission on Population and Development, CPD, ang mas pinaigting nitong pagsisikap na labanan ang teenage pregnancy sa rehiyon. Binigyan diin ni Lolito Ticardon, Deputy Executive Director ng CPD Central Office, sa isang press conference noong Huwebes ng umaga, Hunyo 20, 2024 sa Pinnacle Hotel, Santa Ana Avenue, Davao City. Ang kahalaga ng Comprehensive Sexuality Education, CSE, para sa mga magulang at mag-aaral. Isa sa mga salik ng pagbubuntis ng mga kabataan ay ang kakulangan ng impormasyon, kakulangan ng edukasyon, kakulangan ng kasanayan. Kaya ang CSE na ito ay hindi lamang pagbibigay sa kanila ng impormasyon, kundi pati na rin ang mga kasanayan sa buhay. One of the factors contributing to adolescent pregnancies is the lack of information, education, at kasanayan ng Comprehensive Sexuality Education or CSE, na ito ay naglalayong hindi lamang magbigay sa kanila ng impormasyon, kundi pati na rin sa mga kasanayan sa buhay. Anya. Kasama rin sa kanilang programa ang pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan sa reproduktibo, pagtaas ng pagsisikap laban sa sexual na pang-aabuso, pagtugon sa mga hamon sa sosyo-ekonomiko at paghihikayat sa pakikilahok ng komunidad sa pamamagitan ng mga aktibidad sa sangguniang kabataan sa mga barangay. Mahigit 200 trabaho sa trabaho para sa Dabsuranon Fair. Humigit kumulang 200 trabaho ang makukuha sa trabaho para sa Dabsuranon Jobs Fair sa Hunyo 25, 2024 sa Gaisano Grand Mall, Digos City. Sinabi ni Rolly M. Impas, ang Provincial Manager ng Public Employment Service Office, Davao del Sur, PESO, Davao del Sur, sa isang panayam sa telepono noong Huwebes, Hunyo 21, na humigit kumulang 34 na kampanya ang nagpahayag ng kanilang layunin na kumuha ng hindi bababa sa 216 na manggagawa. It could be maabot pata at mga thousands jobs vacancies. All in all, kay naaman po tay mga invited agency para mag-hire abroad. Marami din tayong ilang kinakailangan na manggagawa. It could be reached up to 1,000 of jobs vacancy in a total because we invite or nag-iimbita rin ng mga ahensya na kumuha ng mga manggagawa sa ibang bansa ay mayroon silang malaking pangangailangan sa lakas tao, aniya. Umaasa sa ang impas na dadami ang mga available na job opportunity at ang mga naghahanap ng trabaho mula sa probinsya ay sasamantalahin ang event na ito. Kabilang na sa mga nangungunang lokal na trabaho ng mga posisyon sa business process outsourcing, BPO, at mga technical na posisyon tulad ng welder, tubero, karpentero at manggagawa. Tumaas ang pangangailangan para sa mga technical na manggagawa at manggagawa dahil sa pataas na mga kontratista para sa mga proyektong infrastruktura. Pinatay ni Bisman ang isa pang isolated case. Ang kamakailang insidente ng pamamaril sa labas ng Chinese Cemetery sa kahabaan ng Circumferential Road sa Barangay 19B, Davao City noong Miyerkules ng umaga, Hunyo 19, 2024 ay isa pang isolated case ayon sa isang ulat ng pulisya. Nakipag-ugnayan ang Sunstar Davao kay Davao City Police Office DCPO spokesperson Captain Hazel Tuason noong Biyernes, Hunyo 21 para kumpirmahin ang status ng investigasyon. Sa isang mensahe na ipinasa ng opisyal, sinabi ni Tuason na ang biktima ay kilalang
si Leopoldo or kinilalang si Leopoldo Mascardo Gonzaga, 67, negosyante at residente ng Ladislao, ay may itinatag na negosyo sa pagpapautang na maaaring maging motibo sa likod ng pagpatay. Nagsampa na rin ng 3 pahinang kaso ang biktima na binaril ng maraming beses ng hindi pa nakikilalang mga salarin sakay ng motorsiklo. Batay sa inisyal na impormasyon, ang San Pedro Police o ng San Pedro Police, oo, isolated case ang case, pagpapahiram sa kanyang negosyo, tapos na siya'y gi-filean og case, 2 ka pages. Bilang initial info na nakalap ng San Pedro Police, yes, the case is isolated. His business is lending and he has filed a 3 pages case as initial information gathered by San Pedro Police. Inihayag ni Tuazon. Inulit nilang opisyal ng pulisya ang impormasyon na ito sa media ng Davao dati. Pambansang balita. Ang Cebu City ay naharap sa crisis sa bakuna. Ang Cebu City Health Department, CCHD, ay nakikipagbuno sa kakulangan ng bakuna sa rabies at tetanus habang nahaharap din sa malaking pagbabawas sa budget ayon kay CCHD Head Dr. Daisy Villa. Sa isang panayam noong Biyernes, Hunyo 21, 2024, inihayag ni Villa na ang 2024 budget allocation para sa mga bakuna at gamot ay ibinaba sa 60 million mula sa nakaraang taon na 100 million. Ang budget natin para sa mga gamot kasama na ang bakuna ay 100 million noong nakaraang taon at sa mga nakaraang taon. Ngayon, 60 million na lang, which is a substantial reduction, ipinaliwanag ni Villa. Ang pagbawas ng budget sa budget ay dumarating sa panahon na ang lungsod ay nakita ng pagtaas ng mga kaso ng rabies. Sa ikalawang quarter ng 2024, ang Cebu City ay nakapagtala ng 14 na kaso ng rabies, kulang na lamang ng 3 sa kabuuang 17 kaso noong 2023. Si Alice Utlang, pinuno ng Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries, ay nagpapahayag ng pagkabahala tungkol sa trend na ito sa isang hiwalay na panayam noong Hunyo 5. Ang kakulangan ng bakuna ay nakakaapekto sa mga barangay health center sa buong lungsod. Inaasahan ni Hinlo nasasali si Vice President Duterte sa PDP. Sinabi ni Atty. J.B. Hinlo, Deputy Secretary General for Visayas, DSGV, ng Partido Demokratiko Pilipino, na inaasahan nila si Vice President Sara. Malapit nang sumali si Duterte sa political party ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos magbitiw si Duterte bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chair ng NTF-ELCAC. Sinabi ni Hinlo na bukas ang PDP sa Vice Presidente na tumakbo sa ilalim ng unit team sa 2022 election bilang running mate ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi ni Hinlo na ang PDP ay hindi nakatanggap ng anumang resignation letter o manifesto mula sa mga lokal na miyembro ng partido. Aniya, nandito sa Bacolod City noong nakaraang linggo ang mga matataas na opisyal ng PDP at kinumpirma sa kanya ng may natanggap na resignation letter ang partido. Sinabi rin ni Hinlo na hanggang ngayon ay hindi pa rin tinatanggap ng dating Victorias City Mayor Francis Frederick Palanca ang imbitasyon ng partido na maging kanilang kandidato sa pagkagobernador sa darating na 2025 o 25 election. Sinabi rin niya na sa Bacolod City, maaaring suportahan ng partido ang mga taya
ng mga tatakbo sa darating na halalan. Mga balita sa ibayong dagat. Isang taon pagkatapos ng pag-aalsa, kinokontrol ng Kremlin ang mga labi ng Wagner. Ang Rusya ay epektibong na-dismantle at pinalitan ng Wagner Group noong taon mula noong ginulat ng mga mersenaryo ang mundo sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang pag-aalsa laban sa gobyerno ni Pangulong Vladimir Putin, sinabi ng mga eksperto sa BBC. Si Yevgeny Prigozhin ay yumaong pinuno ng paramilitar na puwersa ay tumawid mula sa Ukraine noong 23 ng Hunyo 2023 at sinakop ang katimugang lungsod ng Rostov pagkatapos ng mga buwan ng pagtaas ng tensyon sa mga pinuno ng mga militar sa Moscow. Ang kanyang mga puwersa pagkatapos ay nagsimula ng isang maikling pagsalakay patungo sa kabisera na halos walang pagtutol. Ang marcha para sa katarungan, gaya ng tawag dito ay Prigozhin, ay biglang nagwakas sa sumusunod na araw pagkatapos niyang ihinto ang pagsulong. Pagkalipas lamang ng 2 buwan, bumagsak ang eroplano ni Prigozhin at napatay siya kasama ang iba pang senior na miyembro ng Wagner na nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap ng grupo. Ipinagtanggol ni Netanyahu ang desisyon na magpahayag ng reklamo tungkol sa mga supply ng armas sa ng Estados Unidos. Ipinagtanggol ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang kanyang desisyon na ipaalam sa publiko ang tungkol sa mga pagkaantala ng supply ng mga armas mula sa Estados Unidos na nagsasabing ang mga buwan ng pribadong talakayan ay hindi nagbunga ng anumang resulta. Sa simula ng isang pulong ng gabinete noong linggo, sinabi ni Netanyahu na pagkatapos ng mga buwan na walang pagbabago sa sitwasyong ito, nagpasya akong bigyan ito ng pampublikong pagpapahayag. Ginawa ko ito at batay sa mga taon ng karanasan at alam ko kung ang hakbang na ito ay mahalaga sa pagkuha ng tapon. Inangkin ni Netanyahu noong Martes na ang administrasyong Biden ay nagpipigil ng mga armas sa isang video na naipost sa X na sinasabing ang kalihim ng Estado na si Antony Blinken ay nagtitiyak sa akin na ang administrasyon ay nagtatrabaho araw at gabi upang alisin ang mga bottleneck na ito. Bilang tugon, sinabi ng US envoy na si Amos Hochstein kay Netanyahu na ang kanyang mga komento ay hindi produktibo at mas mahalaga, ganap na hindi totoo. Balitang aliwan. Taylor Swift nag-selfie, si Travis Kelce kasama si Prince William at mga bata sa London. Kakasimula pa lang ng London leg ng The Eras Tour ni Taylor Swift at ito ay dinaluhan ng walang iba kundi si Prince William at ang kanyang mga anak, sina Prince George at Princess Charlotte. Sa Instagram, binabahagi ng American pop star ang isang selfie kasama ang kanyang boyfriend na si Travis Kelce, kasama ang English royalties. Dumalo si Prince William sa The Eras Tour kasama ang kanyang mga anak sa Wembley Stadium ng London upang ipagdiwang ang kanyang ika-42 taong kaarawan. Happy birthday, M8! London shows are off to
A splendid start, sabi ni Taylor sa caption. Sa isang hiwalay na post, ibinabahagi ng opisyal ng Instagram page ng The Prince and Princess of Wales and behind the scene ng kanilang pagkuha ng larawan. Ibinahagi ni Alodia Goshenfiao ang nakakaantig na reaksyon ng kanyang asawa sa kanyang pagbubuntis. Ibinahagi ni Alodia Goshenfiao ang reaksyon ng kanyang asawang si Christopher Kimbo na malaman itong manganganak na sila. Sa Instagram, nag-post ang social media personality ng clip ng sandaling ipinakita niya ang kanyang pregnancy test kit kay Christopher. Sa video, nasa banyo si Alodia at binuksan ang pinto para humingi ng tulong sa asawa sa pag-check ng resulta. Babe, I'm not sure what it means. 2 minuto na ba? Sabi niya. Mabilis na tinitingnan ni Christopher ang test kit. Gulat na sinabi ng negosyante, buntis ka, at sinundan ito ng hagik-hik ni Alodia. I knew it. We knew it will happen eventually. Aniya, tuwang-tuwa. Pinadoble ang pag-check sa kanya ni Alodia sa resulta. Ngunit ang mga resulta ay napakalinaw. Mayroong 2 linya at ito ay positibo. Nang makita ang resulta, tinanong ni cosplayer si Christopher kung excited ba siya sa sanggol. Ginulat ng Afghanistan ang Australia upang panatilihing buhay ang kanilang pag-asa sa T20 World Cup sa makasaysayang 21 run na panalo sa St. Vincent. Nangangailangan ng tagumpay upang maiwasan ang eliminasyon. Ang Afghanistan ay nagposte ng 148-6 sa isang mapaghamong ibabaw sa likod ng isang napakahusay na paninindigan ng 118 sa pagitan ng Ramanullah Gurvas at Ibrahim Sadran. Mabilis nilang binawasan ang Australia ng 32-3 sa paghabol bago mabawi ang 35-ball half century ni Glenn Maxwell ang sitwasyon para sa 2021 champions. Ngunit noon, tila nagkaroon ng kalamangan ang Australia. Inalis ni Guldabin Naib sina Marcos Stoinis at Tim David bago kunin ang prize wicket na ni Maxwell. Mula noon, bumagsak ang Australia mula sa 106-6 hanggang sa 113-9 at tinatakan ng Afghanistan ang panalo. Ang una nilang laban sa Australia sa anumang anyo ng kuliglig sa final over. Matagal na kaming naghihintay. Ito ay isang magandang sandali para sa akin at sa aking bansa, sa aking mga tao, sabi ng manlalaro ng laban na si Gulbadin. Sina Haj Karam, Bachero Torres ang unang titulo ng PBA. Inabot sila ng halos 1 dekada o higit pa, pero PBA champion na sina Cliff Hodge, Anju Karam, Chris Banchero at Norbert Torres. Noong Hunyo 16, binagsak nilang 4 kasama ang iba pang Meralco Bulls ang powerhouse ng San Miguel na sa Game 6 ng PBA Philippine Cup Finals para makuha ang kanilang kauna-unahang PBA title. I was trying to win this. Now that it comes, we have to try and win another one, I guess, sinabi ni Hodge pagkatapos ng Game 6. Si Hodge ay na-drops ng balls noong 2012 at nakita ng Meralco na lumabas sa 4 na final series bago nasungkit ang unang titulo nito. I just try to give it all for my team. My body is everything I have to give for my team, so I will do it until I'm done. Sinabi ni Hodge na kailangan ng malaking tiwala sa balls para maabot ang puntong ito.
There's always doubt until you actually win one. It's a lot of trust, a lot of thinking about the next position, next play, and just hoping that no matter how, all the hard works put in will be commensurated. Idinagdag niya. Mga tampok na kwento. Gabay ng French culinary icon sa mga restaurant ng Paris. Michelin-starred female chef Anne-Sophie Pic dishes sa kanyang mga paboritong restaurant sa Paris ngayon, mula sa iconic na Chill, Elamy, Louis hanggang sa bagong dating na table, Bruno Verjos. Nasa listahan ayon sa kaugalian na mga minamahal na pagkain tulad ng steak, frites, o isang cheesy cork menzur. Para sa dessert, isang tart tatin, apple cake, na inihahain ng mainit mula sa oven sa isang cracky, creamy cream brulee. Ngayon, kasama ang mga malalaking chef mula sa France at lahat ng sulok ng mundo na set up ng shop sa kabisera ng France, lalo na ngayong tag-araw, kung kailan napili ng ilang chef na nakastar sa Michelin para magsilbi sa Paris 2024 Olympics. Ang Parisian food scene ay may maging isang tunay na melting pot ng mga lasa mula sa buong mundo na nagpapayaman sa pambansang lutuin. Sa anumang particular na arrondissement, ang mga bisita ay garantisadong matitisod sa isang kahangahangang bilang ng mga mahuhusay na restaurant. Mount Hagimitan Range Wildlife Sanctuary. Ang Mount Hagimitan Range Wildlife Sanctuary ay isang malagong tagaytay ng bundok na matatagpuan sa lalawigan ng Davao Oriental. Matatagpuan sa kahabaan ng Timog Silangan, bahagi ng Mindanao Island. Ang lalawigang ito ay may isang kasaganahan ng mga puno at ng niyog, at ito ang nangungunang producer ng niyog at pinatuyong karne ng niyog sa bansa. Bukod sa mayayamang kagubatang ito, kilala rin sa Aliwagwag Falls, isa sa pinakamagandang waterfall sa Pilipinas at nagtatampok ng higit na sa 130 cascades at maraming rock pool na puno ng turquoise na tubig. Sa elevation range na 75 hanggang sa 1,637 meter sa ibabaw ng dagat, ang Mount Hagimitan Range Wildlife Sanctuary ay naging isang ligtas na kanlungan para sa iba't ibang hayop at halaman, kabilang na sa mga wildlife na nakakahanap ng aliw sa bulubundukin ay ang 8 species na endemic sa lugar tulad ng Philippine Eagles at Philippine Kakatu. Sa kabila ng pagkakaroon ng kahangahangang antas ng elevation, nagtatampok din ang hanay ng mga aquatic habitat na sa huli ay ginagawa itong isang magkakaibang ecosystem. Bilang pagkilala sa likas na halaga ng sanktuaryo, formal itong pinangalan ng UNESCO World Heritage Site noong 2014. Kwento sa tabi-tabi. Ating tunghayan.
At sa trivia, hindi ba't ang mga hawksbill ay matatagpuan sa pangunahing sa buong tropical na karagatan ng mundo? Higit sa lahat, sa mga coral reef, pangunahing nilang pagkain ang mga espongha sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang matitid na matulis na tuka para kunin ang mga ito mula sa mga siwang sa bahura. Ngunit kumakain din ang mga inemone sa dagat at dikya. Sa Punta Dumalag, Matina at Playa, mayroon tayong pagpipreserba ng pawikan sanctuary. Tinutulungan ito ng mga Dabawenyo para mapanatili ang kanilang buhay. Yan po ang mga tampok na balita sa araw na ito. Maaaring mag-like, share, subscribe at i-click po ang bell button upang kayo po ay ma-update sa mga kaganapan dito sa Pinoy Rob YouTube channel. Ito po si Gilbert Lopez Martie Catso. Magandang umaga.